Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Good morning, Pilipinas! Rise and shine! Time check muna tayong Philippine Standard Time po natin ay 4:59 na po ng umaga. At mga kababayan, Monday na Monday, dapat tayo po energetic ngayong lahat. At alam niyo po ba, kamusta po ba ang inyong naging weekend? Hindi po ito yung typical na weekend natin, ano? Dahil nga po kahapon ay sinelebrate po ng buong mundo ang araw ng ating mga magigiting na tatay. At sana po nagamit natin ang pagkakataong ito para maipakita natin yung ating pagmamahal at pasasalamat sa ating mga tatay. Pero alam niyo kung hindi po kayo nakabati kahapon, ngayon naman, everyday naman po ay pwede po natin gawing Father's Day. Katulad po ngayong umaga, kung gising na si tatay, pwede nyo silang ipagtimpla ng kape o kaya naman, ibili nyo ng pandesal para makapag-almusal na sila. Sa ganito mga simpleng paraan ay may papakita po natin kung gaano sila kahalaga sa ating mga buhay. At syempre ngayong umaga, para malaman nyo pareho ang updates natin sa lagay ng ating panahon, isama nyo na rin ang inyong tatay sa panonood ng aming programa. Live mula sa Pag-asa Weather and Forecasting Center, ito po ang Panahon TV na mula Lunes hanggang Linggo, una maghatid sa inyo ng pinakabagong ulat panahon. At kung kayo po ay naka-online, mapapanood nyo rin kami via live streaming sa www.ptv.ph. Kasama nyo po ngayong Monday morning, June 16, 2014. Ako po ang inyong weather lover, Amor La Rosa. At sa puntong ito po, para po malaman na po natin ang inaasahan lagay ng panahon para po sa araw na ito at ano nga ba ang mga dapat pa nating asahan sa mga pagbabago sa lagay ng ating panahon, makakasama po natin. Ito, alam ko ito'y hardworking rin na tatay. Makakasama po natin si Mr. Samuel Duran na weather forecaster ng Pag-asa. Good morning, Mr. Duran. Good morning, Miss Amor, at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. Magandang umaga po. Mr. Duran, tayo po ay nagbantay mula po sa pagiging isang low pressure area ay naging isang ganap na nga pong bagyo o tropical cyclone itong binantayan po nating weather disturbance sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. So sa ngayon, I'm sure marami rin po sa ating mga kababayan nagtatanong, ano na po bang update natin? Ano na ba ang nangyari sa bagyo na binabantayan po natin sa labas ng ating port? Yung pong binabantayan nating bagyo na si Tropical Storm Hagibis, sa ngayon po ay bahagya na siyang humina at ito po ay naglandfall na dito po banda sa may bandang China. So sa may southern part po ng China, naglandfall po siya ng around 5 p.m. kahapon po. So sa ngayon wala na po siyang direktang epekto sa ating par po. Okay, so ayan po mga kababayan, nalaman na po natin ang update tungkol dito sa bagyong binabantayan po natin at yan nga po yung nakapag-landfall na, no? At talaga po nga maliit na po yung posibilidad na magkaroon pa ito ng epekto dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. So ito naman po, Mr. Duran, since hindi nga po ito nakapasok dito sa ating port, ano po bang naging dahilan nito? Bakit po hindi ito talagang hindi po nito tinumbok yung ating Philippine Area of Responsibility? Meron po bang mga weather systems tayo na nakakaapekto sa pagkilos po nito? So maganda nga po yung nangyari at hindi po nakadirektang epekto or naglandfall itong ating bagyong si Hagibis na may international name na Hagibis dahil po sa malakas nating ridge ng high pressure area. Ito po ay kumikilos papunta po dito sa atin sa Luzon. So yung paggalaw nitong si Hagibis ay hindi po dumirekta dito sa may Luzon. Kaya maganda nga po at nag-recurve siya patungo po China. Okay, ayan po, nabigyan linaw po ni Mr. Duran ang tungkol dito sa pagkilos itong bagyo na binantayan po natin na meron nga pong international name na Hagibis. At yan po, sa halip po na tumbukin nito itong loob ng ating Philippine Area of Responsibility ay dahil nga po meron tayong presence ng ridge ng high pressure area ay hindi na po ito pumasok pa ng tuluyan. Dito po yan sa loob ng ating port. At Mr. Duran, eto naman po, sa kasalukuyan po, tayo po nakakaranas pa rin po ng mga pag-ulan at itong mga nakalipas sa araw ay naranasan pa rin po ang monsoon rains, lalo na po sa bahagi ng Luzon. So hanggang kailan po ba natin mararanasan ang epekto ng hanging habagat at meron din po ba tayong tinatawag na monsoon rains para po sa taong ito o monsoon break po? Ito po nga tinatawag natin na monsoon break, ito po ba ay mararanasan pa rin natin ngayong taon? Opo, yung pong tinatawag nating monsoon break, nangyayari po ito kapag yung pong ating hanging habagat ay nare-redirect. Katulad nga po ng nangyari ngayon kay Hagibis, yung pong ating bagyong si Hagibis ay nagpunta po ng China. So yung pong ating southwest monsoon ay bahagya pong na-redirect, kaya po hindi po masyado ngayon maulan. So nagkakaroon po tayo ng tinatawag nating monsoon breaks. Yung pong ating habagat
ay naasahan po natin yan hanggang October ay maaari pa rin po nating maranasan. So sa ngayon po, bahagya po siyang humina. So makikita po natin sa susunod pang araw ay yung mga paulan natin ay nagkakaroon na lang po dito sa may extreme northern Luzon. Ayan, so talaga po nga naging maganda po talagang epekto nito nga hindi po pagpasok ng bagyo dito sa ating par dahil nga po ito pong hangin habagat natin ay sumunod sa direksyon nito kaya po bahagya po itong humina at ito nga po ay kaunting bahagi na lang po ng ating bansa ang naapektuhan at ito po yung tinatawag nga natin na monsoon break at asahan po natin na ito pong hangin habagat natin ay maapektuhan pa rin po tayo nito hanggang sa buwan po ng Oktubre ayon po yan kay Mr. Duran. At Mr. Duran, ano pong inaasahan nating lagay na panahon para po sa araw nito ng Lunes magiging maganda po ba ang ating panahon para po sa salubong ng panibagong week na ito? Dito po sa Metro Manila, maganda po yung panahon na inaasahan natin. Mayroon lang po nga inaasahan na partly cloudy to cloudy skies and then yung isolated rain showers and thunderstorms. Yung pong habagat natin ay nakakaapekto na lamang. Dito pa rin po sa buong Luzon pero yung mga paulan natin ay maasahan po natin paminsan-minsan mga pag-ulan dito po sa may Batanes area. Dahil dyan na lang po nakakaapekto yung hanging habagat. Dito naman po sa Mindanao, yung tinatawag naman po nating ITCC ang nakakaapekto dito. Kaya asahan po natin yung buong Mindanao ay magkakaroon po ng mga mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan. Dito naman po sa may Kabisayaan, yung natitirang bahagi po ng Luzon, kasama na po yung Metro Manila, magkakaroon lamang po ng mga isolated cases ng rain showers and thunderstorms. Okay, ibig sabihin lamang po nito ay dalawang weather systems po ang pangunahing umiiral dito sa ating POR at yan nga po itong ITCZ na magpapaulan sa ating mga kababayan dyan po yan sa Mindanao area. At ito naman pong southwest monsoon ay makakaapekto pa rin sa bahagi ng Luzon pero concentrated po ang ating mga pag-ulan. Dyan po yan sa may Batanes area. Kaya doble ingat po at pagmumonitor sa lagay ng ating panahon sa mga susunod na oras. At bukod po dito sa mga pag-ulan na mararanasan po natin ay binabantayan rin po natin itong ating sea condition. So sa ngayon po ba ay meron po ba tayong nakataas pa rin na gale warning kahit po bahagyang humina itong ating southwest monsoon o hanging habagat at saan-saan po ba yan nakataas? So meron pa rin po tayong gale warning. Ito po ay nandito na lamang sa may northern seaboard po ng northern Luzon dahil pa rin po yan sa interaction pa rin ng ating bagyong si Hagibis na nasa labas po ng ating PAR. Pero inaasahan na lang po natin, nandito na lang po sa may northern ng seaboards po ng northern Luzon na umabot po sa 3.4 hanggang 4.5 meters. Ito po yung Batanes, Babuyan, and Calayan Group of Islands, pati po yung northern coast ng Cagayan at yung Ilocos Norte. O paalala po para sa ating mga kababayan, meron po mga maliliit na sakyang pandagat katulad na lamang ng ating mga kababayang mangingisda. Hindi pa rin po kayo pinahintulutan na pumalaot sa mga nabanggit na areas, lalong-lalo na po dyan sa northern seaboards ng northern Luzon para po sa inyong kaligtasan dahil nga po mapanganib ito po nga pagtaas sa mga alon. At Mr. Duran, ito naman po, posible po ba na makaapekto rin itong southwest monsoon o yung hanging habagat sa bahagi po ng Mindanao area? At kung oo, ay magkakaroon po ba ito ng epekto o paano po ba magkakaroon ng interaksyon itong ITCZ at ganoon din po itong southwest monsoon? Yung pong habagat natin ay cross-equatorial po ito. Galing po ito sa may southern hemisphere at saka dito rin po sa may bandang India. So yung pong ating habagat, usually ang naapektuhan lang yung western section ng Visayas at yung western section po ng Luzon. Dito po sa Mindanao, most likely po ITCZ lang talaga yung nakakaapekto dahil po yung paglakas talaga ng hangin is ang nararamdaman lamang po ay dito po sa may western section ng Visayas at yung western section ng Luzon. Kaya po ITCZ lamang nakakaapekto dito po sa may Mindanao. Ayan, naging malinaw po para sa ating lahat na ito pong hanging habagat ay mainly po ay makakaapekto lamang sa western section po yan ng Luzon hanggang western section ng Visayas. At itong Mindanao area po hindi po kayo gaano maabot nito dahil nga po itong ITCZ ang pangunahing weather systems na magkukos ng mga pag-ulan at pagkidlat, paghulog sa inyong area. Ayan, marami po tayong natutunan mula po kay Mr. Duran. Maraming salamat po Mr. Samuel Duran sa minahing impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon at nakasama nga po natin ang isa sa mga weather forecasters ng Pag-asa. Ngayon dumako na po tayo sa ating sunrise at sa sunset. Sisikat po ang ating araw mamayang 5:27 ng umaga at lulubog naman po yan 6:26 ng gabi.
Para po sa ating moonrise, yan po ay 9:24 ng gabi at ang moonset po natin ay 8:25 ng umaga. At para po sa ating illumination, meron po tayong 89%. At eto po, no, ito po inaasahan po natin ngayon June 16. Ito po nga waning gibbous moon, ito po ay halos kasunod lang ng full moon at full illuminated po sa kaliwang bahagi nito. Ang face of the moon na ito ay makikita pagkatapos ng paglubog ng araw o sunset. Ang buwan na ito po ay nasa pagitan ng full moon at ng third quarter moon. At inaasahan nga po natin na yan po ay magaganap ngayong June 16, 2014 at yan po meron po yung 85% illumination. Pero hindi lamang po yan kaabang-amang rin po sa astronomy ang summer solstice o yung June solstice na magaganap po sa June 21, 2014. Sa ganap po yan ng 6:51 sa ating Philippine Standard Time. Ayon po sa Pag-asa, ito po yung punto kung saan ang araw ay nasa greatest declination of positive 23.5 degrees at makikita po ng observer sa latitude na 23.5 degrees north na tinatawag rin po natin na Tropic of Cancer. Ang pangyaring ito ay marka ng southward movement ng ating araw at inaasahan rin po ang shortest nighttime at mas mahabang daytime. At para na po sa ating Tadal predictions, ito po ay courtesy of Namria. High tide po natin, 11:45 ng umaga. Yan po ay 1.36 meters. At ang low tide po natin ay 8:07 p.m. Yan po ay negative 0.10 meters. Magbabalik pa po ang Panahon TV pagkatapos ng ilang mga paalala.